Hello, it's me again, Kalingap Ann, aka Founder Ann ng inyong lingkod. Samahan niyo po kami dito sa ating kabukiran sa paglalakbay pagkatapos ng baha. Sa totoo lang po, ganito talaga ang buhay dito sa bundok. Masaya, simpleng buhay, masaya, pero nakakatakot pag ito ay binagyo, binaha, mag-landslide, nandito na lahat. Ang katakot-takot na mararanasan mo dito sa kabundukan. Ngayon, nagtatanong kayo kung saan kami pupunta o ako pupunta. Pupunta po ako sa kabundukan na maghahanap po ng ating mabibigyan ng kunting biyaya. Kahit ako'y binaha. Charot! Oo nga po, binaha man ako, binaha man kami, pero hindi hadlang yon para maghatid tayo ng kaunting blessing sa kapwa natin. At saka piling-pili lang po talaga ang ating mabibigyan o ang ating mapupuntahan dahil lang po sa yun lang po ang kaya natin. Di ba po? Masarap lang talaga sa pakiramdam sa ganitong paraan tayo nakakatulong. At pinaka-bliss po tayo dahil hindi po tayo nasali sa mga sakuna ng mga nasira na mga kabahayan dito sa nangyayari ngayon sa ating panahon ng kabagyo. O di ba? Makikita mo siguro o ninyo mga kalingap ang ating nilalakbay. Ayan po, mga bahay po yan na nasa bato. Yung iba nga po nakapatong pa sa bato yung mga bahay nila, 'di ba? Pinaka worst at pinaka nakakatakot ang time na mamaya magulungan ng bato, mamaya mag-landslide. Yan ang pinaka mahirap po na sitwasyon talaga. Dito sa kabundukan. Ayan po, nasa ano yan sila sa taas. Hindi natin alam, hindi natin mamalayan kung ano po ang magaganap o mangyayari dyan sa ng mga bahay nila. At wag naman sana po na mangyari kung ano po ang mangyari sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Pinagdadasal lang natin na hindi sila masali sa kung ano man pong mga sakuna na mangyayari o nagaganap po sa ating kapaligiran. Kasi po, dyan po natin makikita ang ganda ng kapaligiran. Ganyan po yan. Maganda po talaga ang O yan na si Founder Anyo. Si Kalingap Anyo, di ba napagod na po ako kasi niyan, paahon kasi ng paahon yung ating aakyatin. May mga bahay pa po tayong nakikita sa kabundukan. Masarap po yan pag may ganyan, may service kang motor, pero nakakatakot po lalong lalo na pag tag-ulan, madulas po ang kalsada at higit po sa lahat nakakatakot po yung nasa tabi ng ilog, di ba? Tumawid po kami niyan sa ilog no, hindi ko na po binidyo kasi po busy at saka baka mamaya malaglag yung cellphone ni Founder wala na. Wala nang pag-asa, 'di ba? Ganun lang po 'yun talaga. Malayo-layo pa po kasi yung natin, lalakbayin o pupuntahan natin at naghahanap po tayo. O yan, 'di ba? Gubat po kasi yan sa paligid. Gitna lang po yung kalsada. Yan po ang nasa paligid. Ayan. Yan po yun nakikita siguro ninyo, 'di ba? Sa mga ganyang sitwasyon nakikita po natin ang ganda-ganda. Wag lang magbagyo, wag lang maano sa hangin, ulan, at higit po sa lahat talaga. Yung mga buhawi na yan, nakakatakot po talaga. 'Di ba? Napaka-green grass of all. Charot. Napaka-kulay berde ang mga dahon, ang gabi, halaman. Yan, hindi pa po tayo nangangalahati sa pupuntahan natin. Pero hinihingal na po si Founder ninyo. Dahil po sa sobrang layo po na pinupuntahan natin o pupuntahan natin. Yan po, hindi pa po tayo nag 1/4 niyan. Aahunin pa po natin. Pero pasalamat pa rin po tayo kasi
kalsada po ang pupuntahan natin. Mayroon pong kalsadang madadaanan. Pero sa totoo lang po, ang baba po niyan is ilog na po. Delikado po, maglasing-lasing ka, pupunta ka dito, maglasing-lasing ka ng ganyan. Kawawa ka talaga pag once na magganyan, maglasing-lasing ka talaga. 'Di ba? Maganda po yung natin, kapaligiran natin ngayon kasi nga po medyo yung panahon, yung araw, nagpakita si Haring Araw, pero yan po ay nadaanan po ng bagyo. 'Di ba? Ang ganda-ganda talaga ng may mga bagyo. 'Di ba? O yun si Manong nagbike ba yun? Ayan, mga saging. Pero kawawa talaga pag once na marami kang tanim tapos masalanta ng bagyo. Parang nanghihina ka, 'di ba? Nakakapanghina ang ganong makikita mo talaga sa na may bagyo. Kawawa ang pananim mo. Lalong-lalo na ang pinaghirapan mo na hinintay mo na mamumunga, magkaroon ng laman, ang mga balanghoy, ang mga kamoting kahoy, pero tinagpas lang pala ng bagyo, di ba? Marami pong nabubuwal na mga saging, nabubuwal na mga puno, lalong-lalo na po dito sa Montalban, Rizal or Rodriguez Rizal. Dito po talaga maraming nasalanta. Ang pinaka-worst lang kasi yung mga nasa tabing ilog, yun ang hindi nakakuha ng mga ayuda, yung nasa proper or either hindi sila nadaanan na bagyo, sila yung number 1 na nakakakuha ng ayuda. O di ba akalain nyo yun? Ganun ang Pinoy, di ba? Ganun talaga kahit sinong umupo pang kapitan sa inyong barangay o sa ating barangay. Ganun at ganun talaga ang kalakaran. Walang pagbabago kahit sino man ang umupo. Sana may barangay na pinapriority nila ang nasasakupan nila na mas higit na kailangan ng kanilang nasasakupan ang magbigay ng ayuda yung nasa tabing ilog na hindi makatawid dahil sa laki ng baha sa kanilang nasasakupan. Kaso, mahirap na din magsalita kasi nga po, dito kasi talaga as in, akalain nyo yun mayroon lahat ang mga kapitbahay namin. Pero bukod tangi, ang 2 tao lang talaga ang wala. Hindi binigyan ng ayuda. 'Di ba? Siguro maghinanakit din kayo. Kasi nga po, hindi kayo binigyan. 2 tao lang ang hindi binigyan. Pero halos lahat sila may mga ayuda. O 'di ba? Ang saklap, ang sakit. O 'di ba? Ang layo-layo na namin. Ang layo-layo na ng nilakbay ni Founder Ann, ni Kalingap Ann. Kasi po, kailangan nating tiyagaan, kailangan natin puntahan. Sa totoo lang, inisip ko din sana sumakay. Kaso, wala. Mas talaga yung para makita ninyo ang ating kapaligiran na kung ano ang nangyayari sa panahon ng mga nakaraang bagyo. Pero alam niyo sa totoo lang, wala namang bagyo that time, habagat lang. Pero ang laki ng tubig talaga. 'Di ba? Nakikita niyo 'yan, mga 'yan, ganyan. O 'yan, ang mga kabukiran ang nasisira ng mga bagyo. Alam niyo po dati, sa bawat bundok na napupuntahan ko, may mga malalaking kahoy, katulad ng mga mahogani, mga germelina, pero ngayon bihira na lang kasi pinagpuputol, ginagawang uling ng mga tao. Kasi nga po, yun lang din ang kabuhayan nila sa bundok. O yan, malapit-lapit na kahit malayo pa. Marami ka na makikita ng mga bahay, o di ba? Kasi minsan tawag dito, kailangan din nating tingnan ang sitwasyon sa mga nagaganap ng mga nagkaaraang mga habagat. Ayaw ko magbanggit ng bagyo, habagat yun Kasi wala namang bagyo that time talaga nung binaha kami dito. Walang bagyo po.
habagat po ang meron, o di ba? Ganyan lang po 'yun talaga. Kasi alam niyo sa totoo lang, mahirap tumira sa bukid. Pero kahit mahirap, masaya ang sitwasyon natin dito sa kabundukan. Walang taong magugutom dito sa bundok talaga, as in, kung ikaw ay masipag. Katulad na lang nung kumuha kami ng suha. May suha kaming nakita at namin, inalok kami. Binili namin. Tapos may rambutan pa din. 'Di ba? Nakita niyo siguro yung reels ko. Doon nakita niyo na may ako in-upload, 'di ba? Nakakaano lang talaga. Ganito lang talaga sa sa kabundukan, sa bukid. Pero hindi ninyo alam sa likod ng mga damo, sa likod ng mga gubat-gubat na yan, mayroong mga taong higit na nangangailangan ng tulong, pero hindi nakikita yon ng mga opisyal ng barangay, kasi po ang inaano nila, pina-priority yung nasa proper, yung hindi binabaha. 'Di ba? Nakakainis lang talaga. As in lang talaga, magkakaroon ka lang talaga ng maraming kaaway kung ikaw talaga mismo na makakakita sa sitwasyon, sa lalong-lalo na yung mga binigay ng mga DSWD na mga ayuda para po sa mga nasalantaan. Sana yung mga sana yung mga nakatanggap na nandoon sa proper, sana na lang sila na lang sana nasalanta, no? Kasi mabilis pa sila sa alas 5 kung makakuha ng ayuda, makadima ng ayuda, 'di ba? Dapat ipaubaya nila sa mga tao na higit pa nangangailangan. Katulad na lang ng yung tawid ilog. Sa totoo lang, bumaha talaga nung nakita yung pinost ko. Bumaha talaga dito. As in talaga, nabaha talaga. Wala silang alam nun kasi hindi nila nakikita. Ang nakikita nila, ang ayuda lang. Ang mukha ng ayuda. O, diba? O, yan po. Ang tira ng bagyo. O, diba? Ang lang talaga, ang sakit-sakit lang sa sa mata. Ang makikita mo, ang mga marami mong pinaghirapan na mga pananim, bigla na lang mawasak o mawala sa isang iglap lang. 'Di ba po, mga kalingap? Pero lang, wala tayong ibang lalaban pa rin tayo, babangon pa rin tayo, magsisimula pa rin tayo. Dahil po, yun ang dapat at nararapat po na sa atin, 'di ba po, mga kalingap? Wala pong walang taong mahirap kung walang taong magugutom kung walang taong tamad. Ganun pala yun. Pasensya po, nakalimutan ko, 'di ba? Yung mga ganun, yan, ang ganda-ganda ng bahay nila, minsan nakadikit pa sa bato, minsan nakapatong pa sa bato, pero makikita mo yung sitwasyon talaga, yung as in nagulungan yung bato, nagulungan yung bahay nila ng bato. Minsan may nagulungan dito din po sa taas. Alam niyo po, sa totoo lang, nadurog ang kanyang paa. Hindi po siya nakaligtas. Siya po ay binawian ng buhay. Nakita niyo siguro yun nang pumunta ang ABS-CBN, GMA, para po naghatid ng tulong po doon kay nanay na nasalanta. Hindi man siya nasalanta ng bagyo, kundi na siya ng landslide po, na biktima po sila ng landslide kasi po nagulungan po ang kanilang bahay ng ng bato, 'di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po, at ako po ay hinihinga. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.